Daniel chapter 9 verse 24. Hello. Is to anoint the most holy place, which is the temple. Kailan pa yun i-anoint as holy? Kapag ka meron ng naghahandog. Is it possible? And templo yon, hindi kabuuan ng Israel. Tama po ba? Okay. Ang sagot ko lang dyan, tinatawag na, ano man sabi ko, lugar, bagay, tao, na tinawag na banal. Hindi dahil sa lugar na pinili. Because of the Spirit of God. Ibig sabihin, kung saan nandun ang Espiritu ng Diyos, ang dakong yun ay magiging dakong banal. Tatawaging dakong banal. Halimbawa, itong lugar na ito, pag wala ang Espiritu ng Diyos dito, kahit may mga tao, hindi pwedeng tawaging dakong banal to. Kung wala ang Espiritu ng Diyos. Kahit pa may sumasamba. Pero kahit may sumasamba, pero pag wala ang presensya ng Diyos, wala ang Espiritu ng Diyos, hindi matatawag na dakong banal ang lugar na ito. Kaya diba may awit... Pero Pastor, sabi, in 2 or 3, in my name, I am in their midst. Oh, banal yun. Opo. Kasi dahil sa Espiritu ng Diyos. Ngayon, halimbawa, dun muna sasagutin ko bago yung templo, yung lugar ng Israel, promised land. Yung promised land na yan, tinawag na Holy Land. Kasi bakit siya tinawag na Holy Land? Balik tayo sa original, panahon ni Adan, wala pa ang kasalanan. Tinatawag yun na dakong banal, hindi dahil kila Adan at Eva at paraiso yun. Because of that presence of God, nandun. Nandun yung presensya ng Diyos sa kanila sa lugar ng Eden. Kaya tinawag ito na Eden, the paradise of God, because of God's presence. Tinuturing ng Diyos na ang dakong yun ay banal dahil nandun siya. Si Kristo, tinawag na ang banal ng Diyos. Bakit siya tinawag na ang banal ng Diyos? Kasi nasa Kanya yung Diyos. Punta tayo sa templo. Bago tayo pumunta sa templo, balik ako sa lupain. Ang ngayon ba ang lupaing Jerusalem? Jerusalem, yung kabuuan na, hindi lang yung isang parte ng nasa south lang, Jerusalem City. Yung buong Israel, Holy Land yan. Tinatawag na description ng Holy Land. Ngayon ba matatawag na Holy Land yan? Hindi. Wala. Kasi walang ugnayan ng Diyos sa kanila ngayon eh. Wala pa. Kaya sabi ko kanina, mahalaga ang templo. Kasi kung may templo yan, ituturing ng Diyos ang buong bayang yan, banal. Kasi nandyan, hindi, talaga as in dead talaga sila ngayon. Diba? Ang nakalagay, ang Israel ngayon, walang buhay. Kasi ang dilig ng Diyos, nasa spiritual Israel. Ayun, tinuturing ng bayang banal ngayon. Ang bagong Jerusalem. Pero binubuo pa tayo eh. Hindi pa tayo kumpletong bayang banal. Binubuo pa eh. Ngayon, anong sabi sa Hagay? Pakibasa mo, Brother Ruel. Chapter 6. Israel ang, buklatin nyo yung Bible nyo. Israel ang pinag-usapan natin, buklatin nyo sa Hosea 6:2. Hosea 6:2. Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo. Sa 3 araw ay ibabangon niya tayo at tayo'y mga bubuhay sa harap niya. English mong basahin mo. Okay. After 2 days. After 2 days. Teka. Ano yung after 2 days? It's a time frame ng Gentiles. Tama? Hindi Jew yan. So, kailan yung Jew? Tuloy mo. After 2 days,
will He revive us. After 2 days, He will revive us. In the third day, He will raise us up. He will raise us up. On the third day, ano pa sabi? And we shall live in His sight. We shall live in His sight. So, itong 2 days, ito yung sakop pa hanggang panahon natin. Tama? Pastor, bigyan natin ng linaw, no? Sige. Yung first clause, after 2 days, After 2 days. He will revive us Ibig para sa sabihin, Gentile. bago mag-after 2 days, yung 2 days, hanggang nasa panahon pa tayo niyan. Oo nga po, naiintindihan ko. So, Pero tinutukoy niya para sa Gentile. Yes, Gentiles. Ibig Yung sabihin, second clause, in the third day, He will raise us up. Ito yung continuation ng... after. Ito naman para sa Jew na. Sa Jew yan. O yung continuation ng pang 70th week. Pero sabi, Okay. anong sabi doon sa second paragraph? Second. In the third day, He will raise us up. Hindi, yung after 2 days, He will revive us. Oo. In other words, pag wala pang revive us, patay pa sila. Okay? Patay spiritual. Okay po. Mm. So walang dealing ang Diyos sa kanila dyan. Sa loob ng 2 Jew. days. Kasi nasa Gentiles eh. Okay po. Hindi pwedeng ang Diyos nagdi-deal sa dalawang ito, Gentiles. Kasi ang grasya ng Panginoon ay nasa sa atin pa. Yes. Sa panahon ngayon. Kaya wala pang revive us sa kanila, wala pang silang life. Okay po. Kung wala silang life ngayon, wala silang buhay, hindi sila banal. So kaya yung Israel ngayon, na nandyan, they are like a dry bones. Oo nga po. Oo. Parang patay na buto sila ngayon. Walang hininga. Walang buhay yan. Kailan sila magkakaroon ng buhay? Mm. Sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng 4 na hangin, 4 winds. So ito ang magiging dahilan para magkaroon sila ng buhay. At yung winds ay simbolo ng Espiritu Santo. Ngayon, Valley of Dry Bones sila sa 37 eh. And pagitan ng 37, 36, 37 and 38, pagitan, sabi ko, they will become back to life from bones, from the dry bones and getting back to life. Magkakalaman sila. Magkakasinews. Sinews flesh nila. Kahit na may laman ng Israel, meron na. Yung buto nangyari na 1967 eh. Kalansay sila noong 1967 eh. Ibig sabihin, ngayon, bago mag 1967, 1948, naging ano na sila. Kalansay sila. 1967. Kalansay sila. Tapos, before 19 kalansayan sila. 1967, may laman na sila. Pero wala pa silang buhay. May laman na sila ngayon, na parang kala mo nagdidil na ang Diyos sa kanila ngayon. Sa Israel, dahil nakikita natin, as a military. Pero wala pa silang buhay ngayon. Valley of dry bones sila. Valley of dry bones sila. Pero sa ngayon, hindi lang sila buto na. May laman na sila ngayon, pero wala pa silang buhay. Kailan sila magkakaroon ng buhay? Then they will revive us. Military, ano pa lang sila ngayon? Kailan po, Pastor, yun and they will revive us? I Pang think, third day. after 2 days yan, di ba? Oo. Sabi kasi, after 2 days, Okay, gets ko. ibig sabihin ng revive, ang ibig sabihin, sa akin, ang ibig sabihin ng revive dyan, it's sa pamamagitan ng 2 prophets. Kasi doon pa lang Ay, sila. hindi ba, Pastor, hindi ba ang start ng revive nila doon sa paglitaw ng 2 propeta at Yes. paglitaw ng 104? Siselyuhan sila Tama. bago sila papasok doon sa millennium. Wala pa sila sa and live in His sight. Kasi sa 3 araw pa yun eh. Ibig Okay. sabihin, bago magkaroon ng 3rd day, after ng 2 days, may pagitan, and that is the last cycle of the 70th week. Yan ang revival nila during first part at saka last part. So yan ang revive us nila. Sa akin yun yan ang revive us nila. And live on the 3rd day, they live in their sight, millennium na yan. Nakaharap na sila sa panibagong panahon. So, yung pinag-uusapan nating banal, ang Israel ngayon, they were dead.
Hindi sila banal ngayon. So, hindi matatawag ang Jerusalem banal. Actually, abomination, sabi ni Daniel. The abomination was set up ngayon dun. Karumal-dumal yung nakatindig ngayon doon sa holy spot eh. So pag na-remove yan, at itong nangyayari ngayon na gera, it is between in Iran, papunta yan sa time frame ng bago mag-Ezekiel. Babawiin muna nila yung templo, sabi ko kanina eh. Alisin muna yan. Pag alis niyan, bawi nila yan, hindi na makikialam ang Arab dyan kasi kahit Muslim nila, kalaban nila yung Muslim, alam na nila yan. Kaya nga, pag itinayo ang templo, sabi sa binasa natin Ezekiel 38 hanggang 39, nang umatake itong King of the North sa Ezekiel 38, they were no fence. Unwalled village sila. Kasi bakit? Panatag na sila doon sa katabi nilang karatig bansa na hindi na aatake sa kanila. Tama naman. Eh sino yung aatake? Kaya nga surprisingly, ang aatake King of the North. Nasa labas, Turkey, tsaka Armenia, nasa taas yan eh. Ang itong Iran, medyo malapit. Pero malayo pa siya eh. Thousands of miles pa eh. Kilometer, sorry. Pero yung nasa palibot nila, Jordan, Egypt sa baba, wala silang pangamba dyan. Recognize, pati yung Arab, Sheba and Dedan, Maging ang Saudi Arabia, which is the Sheba and Dedan, Yes. hindi na makikisali doon sa Ezekiel 38. So ngayon, huli kong sagot, bro. Yung templo, na third temple, di ba? Magiging banal lang yan. Ang sabi, to anoint, i-anoint mo na yun. Sino yung mag-anoint niyan? Pagbaba ni Kristo, papasok siya doon sa pinakalugar ng holy place. Millennial Temple kasi ang third temple eh. Kaya itong itatayong ito na paghahandugan ng dalawang propeta, millennial temple, third temple, millennial temple yan. Balikan natin, Pastor. Sino yung mag-anoint doon sa temple? Si Kristo. Okay. Dahil si Kristo ay glorified, at hindi lang siya basta loob, loob at labas ni Kristo, anyong Diyos yan. Na si Kristo nasa flesh is in God. Flesh in God na yan. Diyos na talaga siya, hindi lang loob, pati panlabas. And to anoint the most holy, papasok siya dun. Pagbaba niya, galing siya ng, diba, second coming, bumababa siya, de Armageddon yan. So pagkatapos ng, tapos na. Kasi sabi, after ng ito, basahin natin. Yes. Tingnan mo, ang labas ni Kristo, Pastor, Tama. Tingnan mo ang labas ni Kristo, eksakto sa time frame. Basahin mo, Brother Rowell, ang Matthew, chapter 24, 29. Or chapter... Matthew chapter 24. Sundan nyo, Pastor. Sundan nyo. 24:29. Dadapat karakarakang pagkatapos ng English, kapighatian. English. Okay. Immediately after the tribulation. Immediately, Pastor, after tribulation. Immediately after tribulation. So, in other words, yung pagkatapos ng tribulation, may tinatawag na baba yan, labas ni Kristo from spirit world. Yan ang Revelation 19. Mag-a-appear ang Revelation 19 immediately after tribulation. Ano sabi? After the tribulation of those days, shall the sun be darkened, Yun, magdidilim, tuloy. and the moon shall not give her light, Blackout, total eclipse, wala nang liwanag yan, tuloy. and the stars shall fall from heaven, Stars shall fall from heaven, tuloy. and the powers of the heavens shall be shaken. Ang reason bakit isinara yung araw, isinara ang buwan, at walang liwanag. Kasi bakit? Anong sabi? And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. Tuloy.
And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Yung baba ni Kristo, nasa power and great glory, ibig sabihin, substance ng pagka-Diyos yan. Kitang-kita talaga siya. So yung mag-aanoint doon sa loob ng templo, it's hindi basta-basta. Nasa anointing siya ng pagka-Diyos yan. Bababa siya in the power and the great glory. Grabe yan. Hindi siya on his own, di ba, Pastor? Hindi. Kasi may kasama siya. Tama. Ang kasama niya nasa 25-29. Sundan niyo. Kaya nga, ang kasama niya nasa 25-29. Sundan mo, bro. Kasi sabi nga ng ating kapatid, Brother George, bumaba si Kristo nang wala siyang kasama kundi ang anghel. Discussion natin para ang Sunday. 25-29. For unto everyone, sundan nyo. for unto everyone that shall be given, and he shall have abundance, but from him that had not shall be taken away even that which he had. 25 yan? 25-29. 29, 30. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, 31. then shall he sit upon the throne of his glory. Tama, di ba? Yung great armies, nandyan ba? O dun sa 24-31 ata. Yung binasa mo kasi kanina, 29 yun, di ba? Okay po. Tama po yun. 24-31 naman. 24-31. Tinahanapin natin. And Hindi he lang shall anghel. send his angels Send his angels. with a great sound of a trumpet, Okay, asa na ang bride dyan? Tuloy. and they shall gather They shall together gather together. his elect Elect. from the four winds, from one end of heaven to the other. Ayun. Yung great armies dyan. May great armies ba nandyan? Elect po eh. Sa ibang account, may great armies, di ba? Opo. Nabasa natin nakaraan. Kasi nakaraan yun. Ibig sabihin, yung pagbaba ni Kristo, bro, he came from a great power and great glory. Pagka-Diyos yan. Substance yan. Substance. Power and great glory yan. Kaya, pagtungtong niya sa lupa, bro, hindi basta-basta ang kalagayan ng Panginoon sa Kristo. At pagpasok niya sa templo, siya ang representative ng Diyos in the form of God. Kaya, doon magsisimula na ang lugar ng Jerusalem, it become a holy land. So, sa ngayon, hindi siya matatawag kasi hanggat hindi nako-cover ng Diyos ng kanyang presensya ang isang lugar, hindi pwedeng It tawagin. will not consider as holy place. Yes. Kahit ano man na nangyari dyan. Anong bundok yun? Nalimutan ko. Sinai. Sa Israel din yun. Yes, Sinai. Kasi di ba Bundok sinabi Sinai. ng Diyos na hubarin mo yung payapak Correct. dahil ang lugar na to ay banal. Kasi nandun siya. Exodus 3:5. Basahin natin. Yung Mount of Olives, bababaan ni Kristo. Pero yung kinausap ng Diyos doon sa burning bush, Horeb. Yan, Horeb. Mount of Sinai yan. Bundok ng Sinai, mataas yun. Doon sa taas. Kasi kaya pinahubad siya, diba? Meron doon burning bush eh. May puno doon na maliit lang na puno, yung bush nga. At yung bush na yun, naglalagablab yun. Doon sa loob ng bush, mayroong anghel na nandoon. Theophany, pastor. Hindi siya angelophany, theophany, bro. Nagre-represent sa Diyos kasi kasalita siya in behalf of God. Ito, basahin ko, pastor. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit
Hubarin mo ang sapatos ng inyong mga paa dahil ang lugar na kinatayuan mo ay lupang inilaan sa akin. Yes. Ibang version to eh. Sa English ha. English mo basahin, bro. And he said, "Draw not night hither put out my shoes from off my thy feet, for the place whereon thou studiest is holy ground." Holy ground. Holy ground. Tama yun. Agree ako doon. Unless na ang Diyos ay nandoon sa lugar, magiging banal. Tama. Ang problema nga lang, dahil ang Israel nag-transgress doon sa Diyos, wala doon eh. Ikabot eh. Malis Oo. eh. Kaya ang gagawin ng Diyos, hindi kasi titira ang Diyos pag once na marumi ang Tama. lugar. Correct. Kaya kailangan niya Linisin. linisin muna yung lugar bago siya dumating. Diba, pinalinis doon sa binasa natin. Yung lahat, pinasunog lahat. Susunugin lahat Lahat yun. ng ano yun, susunugin. Kailan siya pwedeng maging banal, yung lugar? Pinalaya sila. Hindi na nga maging banal. Oo. Di pwede kasing may... Totoo. correct. Tama. Ngayon, ang magiging tanong dito, kailan pwedeng maging banal yung lugar? Kasi yung ground na yon ay lugar. So, sa part natin, pag once na dumating yung dalawang propeta at that time, doon lang magiging banal. Kasi mayroong ano doon eh, sa kanila ang Diyos eh. Tama. Sa kanila yung Diyos. So, pag dumating na yan, yung dalawang propeta, ayun na yung maglilinis doon sa kapaligiran. Ito pa nga yung tanong ko kanina, ang Gog ang Magog, kasi sa presentation natin, parang before ng tribulation or before ng millennium or after the millennium, mayroong Gog and Magog. Di, ano yan, parallel. Parallel. Pero, kanina sa Hindi ko presentation, diniscuss kasi, hindi ko diniscuss ang Gog and Magog as parallel kasi hindi na maiintindihan ng Kaya nga, iba eh. magkakaroon Malilito muna, sila. sa pagkaintindi ko kanina, magkakaroon muna ng Gog and Magog Hindi. Yung, bago magkaroon ng rapture. tama, season. Season. Kasi, kung i-apply natin yung Gog and Magog doon sa dulo ng tribulation, hindi siya po pwede kasi mayroong 7 years na pagsusunog ng mga armament. Correct. Oo. Ngayon, hindi So, rin siya po pwede. prior before tribulation Oo. yan. Before ng tribulation. Hindi rin po pwede na before ng Gog and Magog ay naitayo na yung templo kasi mayroong shaking of the heavens o shaking of earth. Yung, alam mo yung six sides na ano, bago ang north bumaba, ay mayroong storm that pupunta doon sa Jerusalem. Storm, and then magkakaroon na parang clouds yung lugar mismo ng Jerusalem. So, kung mayroong templo doon na naitayo, masisira yung templo. Dahil babagsakan ng mga, mga bumba. Wala talagang matitirang bato na nandoon na nakatayo doon sa Jerusalem. So, sa pagkaintindi ko, after ng Gog and Magog, saka lang maitatayo yung templo. Pag naitayo ng templo, o before na maitayo yung templo, magkakaroon muna ng covenant between Israel and then yung Antichrist for one week, di ba? And then in the midst of the week, i-break. Iklaro muna natin. Ang ibig mo sabihin, ang Gog and Magog, Before. Ang Ezekiel 38:39, mangyayari muna ang Ezekiel 38 bago itayo ang templo. Bago itayo yung templo. Kasi kung halimbawa, naitayo na yung templo, katapos saka palang mag-activate at mai-fulfill yung Ezekiel 38:39, magkakaroon ng problema yung Israel. Gaya yun ang sinabi mo kanina na mayroong mga darating like a storm. Pag sinabing storm, talagang parang bagyo yun. Katapos yung taas ay parang magiging ulap na tumatakip doon sa bayan ng Israel. So, wala talagang matitirang bato doon. Yung binasa natin sa Ezekiel na I will send, parang ipapadala ng Diyos yung storm, no? Kasi may rain. Literal talaga yung rain. May hailstone, literal yun. At meron din brimstone. Pero sinabi ni Ezekiel sa prophecy, tatama yun sa bundok. Andun yung tatama sa kabundukan, hindi sa templo.
Kasi ang templong yan, protektado ng Diyos yan. Third temple na yan eh. Glorious na yan, nakikita nila. At saka, Brother Magellan, ang reason ng Ezekiel 38 invasion ng Israel, binanggit mismo doon, is to take the spoil. Grabe kasi ang pagtayo ng templo na ito. So, nung tinayo itong templo, sabi sa Haggai 2, the latter house is greater than the former. Sa 9, sa 9. At ang sabi sa 8, silver and gold is mine, are mine. Ibig sabihin, pagdating sa 9, kaya siya naging latter, great latter, kasi talagang ginastusan talaga ng Israel. At yung pagkagastos ng Israel ay, ito may kinalaman bro sa commodities. Kasi ang Israel ang mayroong pinakamalaking investment sa World Bank by gold. Biglang withdraw yan sa time na yan. Itong panahon natin ito, dyan malapit nilang yan. Kaya itong nangyayari ngayong sigalot ng Iran at saka ng Israel, posibleng ito ay papunta sa, pag nag-escalate pa ito, papunta na sa pagbawi ng templo yan. Yung Mosque of Omar, kailangan makuha nila yan. So pag nakuha nila yung Mosque of Omar, ang pagtayo ng templo, dahil high-tech, hindi aabot ng isang maiksim panahon lang. Kasi maliit lang naman yung lugar na yan eh. Tapos high-tech pa. Kung paano babalutin nila ng ginto, hindi natin alam yan. Pero, yan ang isang magiging dahilan. Kasi, Brother Magellan, pag-withdraw nila ng commodities, bagsak ang ekonomiya ng buong mundo. Yung inflation, biglang angat na grabe. Pag inabot ng tao sa panahon na yan, kawawa ang tao. Baka, pastor, yung isang hamburger, alam mo magkano halaga? Hamburger, isang piraso sa panahon na yan. Ngayon, kasi... Pastor, posible kaya na talaga magtuloy-tuloy at ang mangyari, tamaan ng missile yung Dome of the Rock. Posible. Tapos magiging chance na rin para itayo yung templo. Hindi ko sure kung missile lang tatama doon kasi, Opo. bro, yung na yan, kaya nga, yung lugar na yan, kung missile lang gagamitin kamay ng tao, parang medyo, hang ako doon. Hindi ko sinasabing, mali. Hang ako dahil kasi yung lugar na yan, bro, hindi po, holy spot yan eh. Nandyan pati yung bato na iniingatan ng Israel at ng Arab. Yung sinabi ni Magellan, magkakaroon ng matinding shaking. The heavens are shaking in the earth. Sa Haggai 2. Ang sa tingin ko na magpapawasak dun sa dome, climate, yung, may tag dun, yung, nature. Nature, pwedeng lindol, malakas na lindol, baksak yan. Kasi pag yan nag-drop yung templo, wala nang halaga yan sa sa mga Muslim. Di ba meron six nation na papasok doon sa Israel bago bumaba yung North? Yes. Yun yung Russia na tinutukoy natin. Pag Russia. pumasok yung Russia, hindi na kalaban ng Israel, hindi na yung Russia ang kalaban niya ay Israel, kundi yung Diyos na ang gagawa noon. Tama. Ang sabi ng Diyos kay when the North come to Israel, then I will shake Yes. the land The land. of Israel. Ezekiel 39 ata yun eh. Sa I will 39. shake the land. Pag sinabing shake, talagang Yes. tawag Hindi dito, na yan lahat. ligin talaga Hindi yun. na laban niya ng Israel. Oo. Isa pang vision, may vision kasi si Brother Branham kanina, pinag-uusapan natin sa Hebrews chapter 12. Sabi niya, itong vision na to, ito pa lang ang hindi pa nagaganap. That God said, I will shake the earth, but not only the earth, but The I will heavens. shake also The heaven. the heaven. Atmosphere yan. Atmospheric yan. So, matindi yan. Hindi ko alam, kasi Israel lang naman tinutukoy, di, mas safety tayo, nasa Pilipinas tayo. Kaya ang Pilipinas, ito yung Garden of Eden paradise. Iniligtas. May tanong ako, Pastor.
Di ba sa Ezekiel 30:39, invasion, pero dalawang invasion yan, di ba? Dalawang invasion yan. Ngayon, ang tanong ko, kasi may binanggit nalimutan ko lang sinabi ni Brother Epe, ano magiging papel ng United Nation? Kasi parang nabanggit ni Brother Epe, Oo. first invasion ba o second Sa invasion? first invasion. First invasion. Kasi ang second invasion, hindi na kaya ng Israel eh. Kasi 6 yan. Oo. Sa first invasion, tumulong pa ang nation dyan. Tumulong ang Amerika. Kasama ang Amerika tumulong dyan. Kasama na. Kaso, dahil umatake din yung tumulong yung ibang bansa eh. Kaya umatras sila. So, kaya doon sa binasa natin, may 6 part, di ba? 6 part na bumalik sa Russia. Yung 6 part, di ba sabi, nabasa natin? Bumalik sila. Ngayon, yung pagbalik nila, atake ulit sila ng pangalawa. Yung alay na. Kaya nung bumaba sila ng pangalawang atake nila, hindi na Israel ang kalaban nila. Diyos na yung kalaban. Ang Diyos na ang kalaban nila. Kasi Saka sabi, diba? when God had sanctified, papakita na ng Diyos kasi maraming beses kasi ang bansang Israel, pinapahiya siya. Bilang Diyos niya. Bilang Diyos ng Israel, ang Diyos. Maraming beses pinapahiya sila. Sa pagsunod, sa lahat ng bagay. Yung nangyari sa... Bigla mo, yaman-yaman sila. Pinakamayaman sa buong mundo eh. Tama, di ba, Brad? Rothschild. Ba? Ang Israel, kahit maliit, sila ang pinakamayaman sa buong mundo. Kaya, kung ikaw napili kang anak ng Diyos, yan talagang mangyayari sa'yo. Kung masunod mo yung pattern ng Diyos. Isipin mo, Israel, di nga nila nasunod talaga. Pero, binigyan sila ng Diyos ng wisdom para yumaman sila. Tsaka diba? Magaling sila, bro. Galing nila pagdating sa business. Gaganyan-ganyan ka lang. Ba, di ba pa, naghihirap yung buong mundo, tapos sila, napakagarbo. Oo. Kaya nga, yung 2 invasion binabanggit ni Brother Jose, unang atake ng Russia, baba sila. With great army. Hindi naman sila talo, kaya lang, parang atras sila. Nag-back out sila, umakyat ulit sila papuntang. Umalalay ang Amerika dyan, umalalay ang England, posibleng ang iba pang bansa, galit din sa kanila. Kasi galit din sa bansang sa Russia at saka dito sa ano. Ngayon, bumalik. Merong balita yung Oo. yung Saudi Arabia, nagpakita sila ng drone, 'di ba? Ang dami. Pero hindi sila hindi sila kumibo. Ibig sabihin kasi galit din sila sa Iran. Kahit na Muslim ang Iran at ang Arab ay Muslim din. Pero iba yung blood stick than water eh. Kadugo niya yan eh. Blood thicker than water. Oo. They were brothers. They were. Tatay Kasi sabi nila ganun, diba? Because of the sword, sabi ng Panginoon, dahil sa magpapadala ako ng espada sa kanila. At sabi, silang magkakapatid ay magpapatayan. Di ba naulit yung Kaya mangyayari doon sa ikalawang paglusob nila, sila mismo magpapatayan sila. Bukod pa sa climate, bukod pa sa nature pala. Yung brimstone, yung hailstone, bro, bumabaksak dyan. Pero I'm sure hindi doon sa pagitan ng lugar ng na kung saan nandun ang templo. God will protect the temple. Pastor, hindi ito ang hindi ito ang World War III? Hindi. Kasi ang World War III doon sa Armageddon. Hindi pa yan. Gog and Magog lang as in kasi Russia. As sa social media, ang conclusion na nila kung matutuloy, kahit ibang mga churches ang Ezekiel 38:39, ito na daw ang World War III. Hindi nila alam Iniisip ko, sabi ko, paano yung Armageddon? Mas matindi yun. Ano pa yun? World War IV pa yun? Hindi, ang Ezekiel 38:39, hindi yan ang pinapalagay nila, yan ang Armageddon. Diba? Iba Kaya pa yung pala. Gog dyan, hindi sila yung sequence of the event hindi aligned sa kanila. Hindi in order. Tama, correct. Hindi siya in order. Sa kanila ang sequence of events. Kasi pastor, ang alam ko, sa Ezekiel 38:39, dito natatapusin ng Diyos
yung hidwaan ng Israel-Arab. Tatapusin niya na yun eh. Yes, Di ba? tama. Kaya nga, itatayo na ang templo dyan. Yes. Kasi doon nila Pero hindi sa hindi sa Ezekiel 38:39. Takat-tatakan kasi 144,000. Kasi ang Ezekiel 38:39, baba nila dyan is to take the spoil. Po, pwede ba? Ibig sabihin, sa binasa ko kanina, yung fulfillment ng Ezekiel 38 and 39 sa bandang verse 8 hanggang 11, 8, 9, 10, 11 hanggang 13 ata yan. Pinakita doon kung anong dahilan ng baba nila. At saka yung sitwasyon doon sa lugar ng Jerusalem. Sabing ganun, wala nang fence. Ang pagkakaintindi ko, Wala nang Balito, bakod. before the tribulation or before the millennium or after the millennium, mayroong nang Gog ang Magog. Parang Meron. yun yung pagkakaalam ko. Pero dito sa presentation mo kaninang umaga, parang nakita ko na talagang Gog ang Magog muna Gog and Magog. bago magkaroon ng peace, parang peace covenant. Mm. Yung Daniel 9 Yes. at 26 na Tama. magkakaroon ng covenant between Tama. the Kasi the 70 weeks Antichrist. na yan. Oo. Pag nag-umentara na ang 2 Thessalonians, ang 2 Thessalonians dyan lalabas. Oo. Kung Chapter ano yung 2, hiningi, kasi disulit talaga yung Israel eh. Kahit ngayon, disulit yun eh. Yes. Pati yung Jerusalem. Pati yung mga nakapaloob dyan, yung Katolik at Yes. saka yung Muslim ay nandyan. So, ang Israel ngayon, magkakaroon ng deal na itayo yung templo para doon sa handugan namin. Yun yung magiging covenant. Babawiin yan eh. Babawiin niya. Tama. Ngayon, pag nagkaroon ng covenant, lalabas yung dalawang propeta at that time at magpa-prophesy sila After na yan ng Ezekiel 38. after ng Ezekiel 38. Parang ganun ang ganun ang nagiging Yes. set up. Bago maitayo yung templo, tapos na yung Gog and Magog. Mhm. So, ngayon, ang diferensya pa, hindi mo masyado mabuo sa akin. Ang diferensya pa, pag naitayo na yung templo, 'di ba? Uupaan na naman ng 2 Thessalonians chapter 2 na siya yung magdideklara na ako ang Diyos. Sa ano na yan? Sa 70th week na Sa yan. 70th week, may Correct. another event na naman na Armageddon, which is the Jacob's trouble, yung Yes, kasi ang Ezekiel sa dulo. 38, pasok din ng 70 weeks. Oo. 70 weeks dyan. Pasok din ng 70th week. Yung actually. alin? Yung Ezekiel 38, 39, pasok ang 70th So week. nandito pa yung bride bago matapos yung Gog and Magog. Hindi. Bago mangyari ang Gog and Magog. Ito sa presentation ni Brother Gan. Ah. Sa presentation na Bergan, hindi ko pa nahanap itong kay Brother Banham. Hindi yung lamesa doon, yung, para kasi dumudulas to bro eh. Kita mo nasa panahon ng Armageddon? Andun. sa Laodicea, Hindi masisira yun. nandito yung separation of tears from the wheat, Matthew 13, dito sa ang magsiseparate dito, walang iba kundi yung mensahe mismo ni Brother Banham, di ba? Correct. Ngayon, mayroon perfection of the saints, fivefold bride with ready. Ito Tama. yung presentation. Nandito yung battle of Ezekiel 38:39 before ng fullness of the Gentiles sa Revelation 11. Ito hindi ko ito maintindihan, pero nagkaroon lang ako ng parang glimpse na nakita ko doon sa presentation mo kaninang umaga na magaganap muna yung Gog and Magog bago ang rapture. Kasi mayroon ditong 7 years, kung ito ay apply dito sa tribulation period, ang 7 years hindi na uobra dahil 7 years lang ang okupado dito sa 1 week leave. 'Di ba? 3.5 years, katapos 3.5 years. Yes. Kung dito pa sa dulo ang Ezekiel 38:39, mayroong 7 years na pagsusunog ng mga armament. Hindi. Oo. So hindi siya po pwede. It cannot. So It cannot be. itong battle of Ezekiel 38:39, mawiwitnessan pa ng bride dito sa lupa. Season yan eh. Oo. Season. Mawiwitnessan siya. Ibig sabihin, talagang apektado pa rin tayo doon sa chaos ng lupa. Makikita natin yan. Oo. Season na yan. Our last trap, the first trumpet of the tribulation. Sabi niya, kailangan umiyak ka na. Naalala ko, sinabi niya. Di ba, meron tayong parallel na last trump.
yung last trump natin is the first trumpet of the tribulation. So, sabi niya, pwede nating mapasok pa yung first trumpet, ay yung first trumpet ng Pwede tribulation. pa nating ma-witnessan. Maki-witness. Di pasok. Or nagra-rapture na dyan, season na. Season. Sabi niya, kung hindi ka nara-rapture dyan, miyak ka na. Oo, totoo yan. Kasi pag na-witness mo na nangyari na yung pag-alis ng templo, tapos Wala na. Wala nang training dyan. alanganin yan kasi Season na yan. Isabi, maghihintay ka ng pagpalit dyan. tama. Tama. Maghihintay ka. At Maghihintayan saka yan. itong mga kaganapan ngayon, kasi magtutuloy, alam ko magtutuloy-tuloy na talaga to eh. Sister Balen, maghihintayan yan. Hindi sabay-sabay. Hindi bukas. Titipunin eh, sabi titipunin. Ang waiting natin di sa lupa. Doon sa alapaap yan. Dimension yan, hindi yan. Hindi na sa ano natin, sa alapaap yan. Sa taas yan, sa alapaap yan, hindi yan dito sa ano natin. Kaya hindi siya bababa eh. In other words, So, pag nangyari yun, Sister Balen, yung sinasabi ni Brother Magellan, Ezekiel 38:39, mangyayari muna yung Gog and Magog. At nung habang nangyayari yan, yan ang season. At yan din ang, yan, ito, sa kanya kasi, Brother Magellan, di ba, ito nakita natin, di ba? O, di ba? Last trump. Mapapansin mo, thunders. Tama din yun. Kaya lang, sa kanya kasi, mangyari muna ito bago thunders. Sa atin, I do believe, habang nangyayari ang Ezekiel, nasasaksihan natin yan. At habang nasasaksihan yan, kukulog na. Kukulog na yung 7 kulog. Hindi na to yung men, ha? Hindi to men. Spirit to. Kaya sabi ko nga, bro, pag ito lumabas na, wala na PTA. Tapos na yan. Kapag So, nangyari ang Ezekiel 38:39, tapos na yung training. so malinaw yan kasi... Perfect na kung sino yung inabot, sino yung nagsipag, sino Tama, yung tama. nag-ano, inabot niya yung So, perfect. malinaw talaga. May iwan na yung iba dyan, hindi mo kayang habulin ng 24 hours yung training. Tama, Kaya, hindi. Kahit anong iyak mo dyan, patawarin mo. kahit anong iyak na, malabo wala yan. talaga, Tapos na isipin mo, kung hindi ko inaano yan. Binigyan tayo ng Isipin span mo of kung tayo time eh. yan. Para gagawin pa eh. Nagpalit ka ng katawan mo, pero alam mo, may maiiwan dyan. Ano yung, parang Sak- ang damdamin ang sakit natin, di ba? nun. Iwan, Meron pa, mararamdaman yan. Mararamdaman, kasi bago ka magpalit ng katawan, So, meron kang exceeding, may confirmation yan. tama yan. May exceeding joy yan. So, Pastor, ang... Yes, Oo, in tama. a twinkling of an eye. Hindi. Nasa isip mo, siyempre, parang ikaw naligtas Oo. ka, tapos may naiwan. anong Di ba? kalalagay nun? Di ba? Masaklap yan. Malungkot Masakit yan. yun sa'yo, masakit. Masakit yan, siyempre. Oo. Pero, pagpalit mo na ng Matik yan. glorified Oo, body, wala na. Wala na. dito hindi mabubura. Oo. Hindi yan mabubura, pero ang mangyayari niyan, magiging katulad, ang kaisipan natin, magiging kaisipan ng Diyos. Di ba? Ayaw din ng Diyos na mapahamak sila. Tama, tama. Pero dahil hindi sila Tama, nakinig, ayaw tama. nila, wala magawa ang Diyos. Ganon din tayo sa kaisipan natin. Hindi ka aabuti ng konsensya dyan. Tapos na yung konsensya pag di ka, ang konsensya ngayon. Pero pag nagpalit na tayo ng katawang ito, at yung isipan natin, magiging kung anong kaisipan ng Diyos, yun ang kaisipan natin. So, kung ano yung paghato ng Diyos, lahat magagawa. Ginawa na natin ang lahat. Kung ginawa natin ang lahat, pero kung may mga pagkakataon pa, meron pang tawag doon, marami pang chance. Ito pa may sabihin pa. Maraming chances So, pa. Pastor, ang mangyari niyan, kasi malinaw naman, masaksihan pa talaga natin ang kaganapan ng Ezekiel 38:39. Yes. Oo, So, ibig sabihin, malinaw na damay talaga tayo dyan sa panahon na yan. Correct. Like, for example, yung squeezing time sa kahirapan. Talagang maramdaman mo yan, yung kahirapan na yan sa panahon Totoo na yan. Yan yung battle natin ngayon dyan. Kaya nga, sa panahon na yan, ito pakinggan nyo, sa panahon na yan, grabe, sasadsad ang matinding kahirapan dyan, bro.
Kaya ang sabi ng Biblia, ngunit ang magtitiis hanggang wakas ay isang maliligtas. Sa panahon na yan, maraming tukso iisipin mo dyan eh. Magsisimba pa ba ako eh, wala na makain yung pamilya ko. Ang hirap na ng buhay. Yes. Sasadsad ang kahirapan dyan. Tama. Tingnan nyo, Mabibili. tingnan nyo, sa Mateo 24 pa lang ha. Mr. Valen, kahit may Kasama. pera, wala kang mabibili. Di ba? Sa Mateo 24, kasama na nakasulat, lalamig ang pag-ibig Ng marami. ng marami. Tama. Anong pag-ibig yun? Yung pag-ibig mo sa Diyos na dapat una siya, baka itatatwa na eh, pag hindi ka talaga ilik eh. Tama. Isipin mo, wala na makain yung pamilya mo, tapos magawa mo ba mag-praise the Lord, hallelujah? Oo. Matinding tukso yan, matinding squeezing yan. Malupit yan. Kaya, bagamat masasaksihan natin, maganda dahil masasaksihan natin. Eh, pero, mararanasan din natin ang kahirapan. So ito naman, Pastor, Pero no, yun ang kapalit eh. maiba naman tayo. Ah. Dahil sa ito ang pinag-usapan natin na Ezekiel 38:39, saan naman natin ipwisto ang panahon ng one world government? Ngayon na. Ha? Ngayon na, Pastor. Ngayon na. Ang one world government. Pero Pastor, parang hindi magiging harmonize sa Bible. Kunti na lang, Pastor. Kunti na lang. Kasi sabi, Pastor, 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 eh. Malapit na For God did not intend us to suffer, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Bakit po natin masasaksihan pa ang Gog and Magog war? Eh, suffering na rin yan, consider. Masasaksihan natin dahil yan ang season. Kaya sabi ni Paul, hindi ko na kayo kailangan pang sulatan pa. Kailangan masaksihan kasi part siya ng confirmation ng yung rapture effect eh. Tama. Medyo maganda nga lang Ito, bro, talagang Brother Machela, malaman, may experience na pag sumapit nakikita. ito, Kumbaga bumubungad, sarado nakikita na ang mo. Bible dyan. Ay, totoo pala yung pinag-aaralan Tapos namin. na, perfect na. Brother Ruel, paglitaw ng Ezekiel 38, tapos na ang fivefold. Tapos na ang bride. Perfect na yan. Oo. Kung naibigay na, lahat naibigay na ang mensahe. Kaya kailangan nasinop yun. So, paglabas ng mensahe dyan, iba ang feeling mo. Kaya kung nangyayari na tutupad na yung Ezekiel 38-39 dahil naaralan natin. Ay, grabe yan. Kasi, bakit ba ang dahilan baba ng King of the North kasama ng ibang allies, naghihirap na ang Russia. Oo. Kasi ang dahilan ng baba nila to take the spoil. Ang baba nila kasi, Pastor, is to take the spoil. Yun ang dahilan eh. Yun ang maitim na pumasok sa sabi ng yung Samsam. Kasi, bakit Samsam? Naghihirap sila. Sabi ko nga. Kaya mas accurate na mauna ang templo. Yes. Pastor, may tanong ako, Pastor. Di ba sa second invasion, sa 38 o 39 verse 3, 39, yes. di ba masasanctify ang Diyos? Yes. Mag-glorify Tama. sila. Okay. Ngayon, ang tanong ko, Pastor, makikita nila, di ba, na yung ginawa ng Diyos ng mga kapangyarihan. Yes. Pero bakit dito, pagkatapos ng Ezekiel, di ba papasok yung 1 week? Oo. Paano mag-i-entry yung uupo dito? Anong gagawin niya? Kasi, di ba, kumbaga, praise pa lang yan, nasasanctify niya, nag-glorify niya ng Diyos kasi yung ginawa ng kapangyarihan ng Diyos, pero bakit makakaupo to? Anong paraan? Nasanctify ang Diyos dito Oo. sa panahon ng Ezekiel 38-39. Pero papasok ko siya ng tribulation, Ngayon, di ba? pagpasok ng tribulation, magkakaroon, bago pumasok ang tribulation, di ba, Ezekiel 38-39, entry ngayon ng 2 Thessalonians, covenant, yes. And they will make the covenant for 1 week. So, in other words, ano mangyayari dito? Peace and safety. Habang umi-entra ngayon itong dalawang propeta.
meron silang allotted 1,260 days. Ngayon, pagtapos ng 1,260 days, irita na tong correct. Tapos, yun na bro. Sabi sa Daniel, pagdating sa kalagitnaan ito, tutunog yung trumpet. Ika-fourth trumpet. Ibig sabihin, Announcing Pastor, the papayag ang mga Hudyo na uupo sa templo ay hindi kakalahi nila? wala silang magagawa kasi yung dalawang propeta papatayin eh. O kasi ang sacerdote dapat kalahi nila eh. Pagtapos ng kanilang allotted time, papatayin muna yung dalawang propeta. Hindi makakaupo yung Antikristo dyan eh. Pero, ito yung makikipag-peace covenant sa Ezekiel 38:39, after ng sa Ezekiel 38:39, yung man of sin, hindi pa siya possess. Hindi pa kasi kinakalagan sa gitnang ito ng fourth trumpet, yung chapter 9. Yes, yung beast. Ibig sabihin, Pastor, Kaya yung Gog and Magog, larawan ng labanan, hindi ng tao yan sa lupa. Spirit yan, labanan yan. So, pagdating dito, Brother Jose, yes, pag-announce ng who? So, ibig sabihin mo yung locust that came out from pit, bottomless pit. Dito pa lang, bago pa ang... Gitna. Hindi, sabi mo kanina, Gog and Magog, hindi na to labanan ng ano eh. Hindi, ibig sabihin, larawan. Larawan. Pinapakita. Okay. Sorry. Pang pinapakita na dyan na ang digmaan na hindi lang, although nangyayari digmaan sa lupa, pero hindi talaga yan ang digmaan. Ang pinapakita ng Diyos, it is between God at saka evil. Yung evil spirit. Kasi dito, may allotted 1,260 days pa eh. Pagkatapos ng 1,260 days, may bababang angin, bubuksan yung abyss. Yung Tartarus. Pagkalag ng susi, sambulat kayo mga espiritu sa chapter 9, verse 1 hanggang basahin mo yun onwards. Ano mangyari? Tutunog ang trumpet, first woe, second woe, third woe. First woe, possess ngayon ang paglabas ng espiritu, pasok ngayon doon. Paglabas pasok ngayon agad yun doon sa man of sin. Hindi possess na siya. Kapag possess na siya bro, ibang naglilid na doon sa man of sin, it's spirito na yun ng, ang matatawag natin spirit na yun ng Abaddon. Spirit ng ano yun? Abaddon tsaka Apollyon. Leader yan. Kasi yung pumasok na espiritu na yan, yan na maglilid doon sa Armageddon. Nung napusis yung mama, di ba may napusis? Tinatanong, anong espiritu mo? Di ba sinabi niya Abaddon? Abaddon, yes. Ayun pala yun. Yun pala yun. Demons yan. Yan. So, dito, first woe, nangyari, possess na yung man of sin. Pag na-possess siya, hatred, successive hatred na papatayin two prophets. First woe. Then second woe. 5 months tormention. Pala. Sasaktan yung mga taong walang tatak ng marka ng Diyos. Kaya kailangan yung tao sa panahon na yan, during the first 3.5 years, maka-receive sila ng mark of God, sealing ng Diyos. Kasi paglitaw nito sa kalagitnaan nito, ng sambulat ng Espiritu, pag lumabas yung mga Espiritu, saan pupunta yan? Sa mga tao yan. Walang tatak ng Diyos, pero may tatak sila ng marka ng hayop. Pastor, Dito. yung pag-upo ba ng anti-pop, mag-i-start ng first ni Hap o sa gitna? Dito. Sa gitna talaga. Pero, May covenant dito. Sabi sa Daniel, sisirain niya sa kalagitnaan. He will break the covenant for 1 week. At magiging desolate ngayon ng templo ulit. Nakita mo ang ginagawa ng Diablo. Pag tinayo ang templo, laging inuunahan niya eh. mayroon bang kaugnayan yung, Pastor? May kaugnayan ba yung Ezekiel 30:39 doon sa covenant ng panito? Parang yung treaty. Wala siyang iaalok na peace treaty kung walang gerang nagaganap sa unahan. So resulta ito. Resulta. Kaya nga ang tanong ko, kung nasanctify ang
Diyos. Ang Diyos sa Ezekiel 39. Dito yun, dito sa part nito. Bakit pinayagan ng mga Hudyo na makapasok yung isa? Pinatay nga sila eh. Pinatay yung dalawang propeta na Hindi sa una pa lang sa bago pumasok yung first Ranihap eh. Hindi siya Yung, di ba yung covenant bago Di ba nag-covenant first dito? Ranihap yes. 2 Thessalonians 2, 3, 4 yan, di ba? Nakipag-peace. 70th week of Daniel din to Start ng 70th week. So, nung nakipag-covenant, wala pa siya dito. Wala pa. Pero Nasa kasama na siya sa pagkipag-covenant. Nasa Rome. Ah. Nasa Rome. Nandun pa siya sa lugar na yun. Vatican. Ngayon, babanatan yung Vatican, sabi sa Bible. Pagbanat ng Vatican, lundang siya ngayon dito. Siyang bukas to. Bukas ang abyss dyan. Pasok ngayon yun, possess. Papatayin niya ngayon yung dalawang propeta. So, demon possessed na siya. Papatayin niya yung dalawang propeta. Kukunin niya ngayon yung templo. Papasok siya ngayon doon. At mapupulpil yung sabi sa 2 Thessalonians na mag-ano siya. Pupurihin siya dyan, magiging blasphemy siya dyan. Pastor, kung titignan mo talaga, no, yung panahon natin ngayon, bago ang Santo Papa, may mga gera, may laban ng Pakistan at ang India, may gera ang Russia and Ukraine, may singalot ang Taiwan at ang China, Philippines. Diba? Tapos meron ngayong Iran, tapos Israel. Tapos, Diba? prophecy ni Barbanam Opo. na ang lilitaw galing sa Amerika. Isipin, hindi malayo. Kaya nga po eh. Kailan ba na prophecy ni Barbanam yan? Tagal, Brother Banjela, 1954, di ba? Isipin mo, 1954, ilang taon na yung bago natupad, ngayon lang. Tapos may ganitong sigalot. Naku, ibig sabihin, 1950 ba, Brother Magellan? 1954 nang sinabi ni Brother Branham yan. Ang tagal na nun. Opo. Kasunod din papatay yung 144,000 after ng prophets Pero Pastor, parang hindi lang ako, parang hindi pa ako convinced na ito na yun. Hindi, yung hindi naman natin sinasabi. Pero, kasi nag-assume pa lang tayo. yung Iran ang nag-lead. Parang, di ba dapat si Gog ang mag-lead? Tama. Di ba? Hindi natin, ang sinasabi natin, hindi pa ito Ezekiel 13. Oo, hindi kasi pa. bago muna mag-Ezekiel, bawi muna ang templo. Tsaka nagsalita si Gog eh. Sabi niya, you are in danger, Iran. Sinabi niya kay Anatoly Khamenei. No. Ang tanda na pala noon, 47 years na siyang siya ang namumuno sa Iran. Leader. 1978 pa siya, up to Tama. present. Siya ang ano ngayon. Di pa ako pinapanganak, siya na yung ano. Leader siya. Si Khomeini. Matanda na siya, pero matikas pa. Parang kala mo, ano lang, 50 lang eh. 86 years old na po siya eh. Isipin mo yan, parang kahit mamatay na rin naman ng ano, basta hindi siya susurrender, yun ang kanya eh. Kasi pinadaan na siya ni Trump eh. Ito panghuli. Panghuli natin to Di ba, scavengers to, Brother Magella. Pagkatapos ng Ezekiel 38:10, ang lugar ng Jerusalem, parang chaos yan. Nagkalat dyan ng patay, nagkalat dyan ng mga armaments, nagkalat dyan yung mga tangke de guerra, pati aeroplano siguro, nandyan. Scavenger sila, susunugin nila dito sa panahon nito for 7 years. Tama, Virgin? Nabasa natin, di ba? 7 years, isipin mo, sinusunog lahat. Bakit sinusunog? Nililinis kasi. Pagkatapos yung mga patay, nililibing for 7 months. Dito. 16? 16? Dito yan. Dulo. Preparation kasi ang 16 ng Armageddon. Yes, dito sa una. Nagkaroon ba ng Armageddon, yung pagsubol, hindi naapitado yung templo. Protected na siya. Nasa laula siya sa gitna eh. Nasa laula. Sira pa ba yung templo? Hindi. Hindi. Protected yan. Yung Diyos na ang bahala dyan. Kasi, Protektado ng Diyos yan. hanggang sa dumating yung Armageddon. Millennium, may templo pa rin sa loob. Yung templong itinayo na third temple, lumakad sa panahong 7 taon, yun din yung lilitaw sa third. Pero pagbaba ni Cristo rito, lilinisin yung templo. Yan yung third temple.
Yan ang millennial temple. Yung third temple. May tinayo na third templo, yun din yung magiging templo nila sa milenyo. Yes. Kung mabago na yung sit-up ng earth. Okay. Maayusin kasi may royal grant. Sabi sa Ezekiel, may royal grant yung pwesto na yan eh. Nandyan ang Israel, lalakihan pa nila yan. Sa millennium. Kasi wala ng dagat dyan eh. Lalakihan nila yung royal grant yan. Nandyan ang mga Jewish. Andyan yung mga apostle. Tapos sa dulo na pastor, bago ang little season, mayroong gugong-magog na naman, paralilisin, tama? Hindi na Gog and Magog yun. Armageddon na yun. Paralilisin din Saan? Dulo ng millennium. sa dulo ng millennium. Correct. Sa dulo ng millennium kasi wala na tayo. Paralilisin. So, Hindi na natin panahon yan eh. Bago mag-little season, ibig sabihin, gera yan ng laban ng Diyos yan at saka nung demons. yung sa katauhan na mga Demons possessed yan. dyan. Tama. Kasi di ba pinakawalan na si Satan dyan? Yes, yes. Mamaon siya ng 1,000 years. Ano na? So, shall we say praise the Lord? Okay. Closing prayer. Sino ba? Brother Jose. Sige tayo po sige po tayo po magpipray. Sige, pigit tayo. Purihin ka, Panginoong Diyos. Salamat kami ng lubos na kami ay nakakain na iyong salita. Lalo na po sa mga patungkol sa prophecy. Salamat sa kalakasan na ibinigay niyo po sa amin na sa maghapon, Panginoon, na sana po ang bawat isa, Panginoon, na kung paano yung naramdaman ng mga kapatid na nag-iinit, pakikinig, pagtatanong. Sana, Panginoon, ganun din po ang mga kasama namin lahat, Panginoon. Tulungan mo kami na magkaisa, Panginoon. Magkaroon ng kauhawan, pahayag, Panginoon. At salamat kami ng lubos, Panginoon, na kami ay nakapagsamba sa iyo. Dapat kang papurihan dahil ikaw ang Diyos na nag-iisa, na may lalang ng lahat ng bagay. Panginoon, hiling namin, Panginoon, sa aming pag-uwi, gabayan niyo kami ng iyong banal na Espiritu. Ingatan mo kami. Yung kalakasan, Panginoon, naramdaman namin ng kagalakan ng aming puso. Sana manatili ito sa araw-araw, Panginoon. Ano man ang aming gagawin, na huwag kami makalimot sa iyo sa araw-araw ng aming buhay. Kung kami may nagkatrabaho, Panginoon, huwag mo sana na ang focus namin, Panginoon, na huwag sana sa mapukos ng buong puso ang sanlibutan, kundi bigyan ka namin ng time, Panginoon, na papurihan ka, Panginoon, na kung paano binigyan nyo kami ng biyaya sa pagkatrabaho, hanap buhay para kami mabuhay pisikal. Ganun din po sa mga bagay na spiritual, Panginoon. Ama, ito na po. Sa mo talahin ko sa Panginoon Kristo. Amen.